Praise God! Hallelujah! Maraming salamat, Elder AJ Gutierrez. Doon po sa panalangin na napaka-marubdob na panalangin. Amen. Dapat ganun tayo manalangin. Amen po. At alam po natin, ikiniling ng Diyos ang kanyang tenga sa ating mga panalangin. Magandang umaga po sa bawat isa. Sino pong nag-enjoy doon sa praise and worship po natin? Kanina po talagang hindi ko makakayanan yung presensya ng ating Panginoon. Napakasarap po talaga na magpuri sa ating Panginoon. Lalong-lalo na kapag inihanda po natin yung ating puso, yung ating buong pagkatao, nasasambahin po natin ang ating Diyos na buhay dito sa Calvary Temple. At hindi ko na po patatagalin o magbibigay pa ng mahabang intro sa ating message dahil po napakahaba nito. Halos po 3 kwento ito na ating pong pag-aaralan. Sino pong handang makinig? Hanggang alauna. Mary takla? O sige po, umpisa na natin. Ito pong month of August. Yung unang po natin na mensahe o ating pong pinag-aralan, ito po yung third na po natin, month na pinag-uusapan po natin yung believers unfailing faith. Alam ko po na tayong lahat ngayon ay nabuksan po yung ating kaisipan. Ano po? Nabuksan yung ating kaisipan kung paano po yung unfailing faith nitong mga naunang mga mananampalataya o lingkod ng Diyos na kahit dumaan po sila doon sa kahirapan, anumang klaseng problema at pagsubok, hindi po sila sumurrender. Nanatili pa rin silang nakakapit sa salita ng Diyos. Tandaan po ninyo, kapag nanalo ang kaaway si Satanas sa inyo, ang ibig sabihin, pinahintulutan ninyo si Satanas na makagawa sa buhay ninyo. We are all victorious, ang sabi ng salita ng Diyos. Dapat panghawakan po natin yun. Huwag po tayong bibitaw katulad po nila. Amen po ba? Kaya yung una po nating naging topic, sino po? Si Esther, Queen Esther. Si Queen Esther, nakita po natin dito, kahit nandun po sila ni Mordecai, doon sa gitna na napakatinding pagsubok, hindi pa rin sila sumuko. Ang una o ang priority na naalala nila na gawin ay yung mag-fasting, yung kausapin nila ang ating Panginoong Jesus patungkol doon sa problema nila. Pangalawa po, nung last Sunday po, atin naman pong tinunghayan, kanino po buhay? Kay Job. Dito po, marami ang nasyak. Dahil ang alam natin, si Job, faithful siya. Wala po siyang pagkakasala. O ang sabi po dyan, unblemished siya. Ano po? Matuwid siya sa harapan ng Diyos. Pero sa kalaunan, dahil hinihingi natin na ang bawat salita ng Diyos, ipaalam niya sa atin, ipaliwanag niya sa atin, ipaintindi niya sa atin yung pinakamalalim na sikreto pa ng kanyang mga salita. Kaya po ang daming nagulat na si Job pala hindi siya ganyan. Meron pala siyang self-righteousness sa puso niya. Matuwid siya sa harapan lang niya. Pero sa Diyos, hindi po. Kaya nga ibinulgar yung puso ni Job. At doon nakita niya, hindi siya matuwid sa harapan ng Diyos. Tayong lahat po, hindi natin po pwedeng sabihin, ako yung pinakamalaki o yung pinakamarami na binibigay sa bahay-sambahan na to. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki yan. Hindi po natin po pwedeng sabihin sa lahat ng ministry, kasama ako. Wala rin po tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Tandaan po ninyo, basura po lahat yan sa harapan ng ating Panginoon. Ang pinag-uusapan, ano yung sa puso mo? Dahil ito pong pusong ito ay mapaglinlang. Kaya nga po, ito yung binabantayan natin. Hindi po yung kapwa natin ang bantayan natin. Kung matitisod ka, kagagawan ng sarili mo yan. Amen po ba? Kaya nga sa umagang ito, ang pag-aaralan naman po natin ay patungkol naman po kay Daniel. Sino po ang nakakaalam sa kwento ni Daniel?
Alam po natin yan. Sigurado pag nabanggit po yung pangalang Daniel, ang kaugnay po dyan, yung mga leon. Tama po ba? Yun ang kaagad natin na uunawaan, naiintindihan o alam. At hindi po yun kung paano niya ininterpret, o binigyan ng kahulugan, yung mga panaginip po ni Nebuchadnezzar. Kaya sa umaga pong ito, atin na pong umpisahan, ang mga kwento po sa buhay po ng si Daniel. At napakaganda po nito. At pakinggan po ninyo ng mabuti. Sa Daniel chapter 6, verse 3 up to 4, ang sabi po diyan, now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Verse 4 po, at this, the administrators and the satraps tried to find grounds. Kanina ako mo po mamasa. Masisilo ko. At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel and in his conduct of government affairs. But they were unable to do so. They could find no corruption in him, because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Tayo po sandali ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa iyong presensya na pinadama mo o nadama po namin, Panginoon. Habang kami po ay nag-aawitan, nagbibigay ng papuri sa inyo. Even, Panginoon, sa mga prayer request po namin, damang-dama ka namin, Panginoon Diyos, kung paano mo po binigyan ng kasagutan ang mga panalangin naming ito, Panginoon. Maraming salamat po. Panginoon, sa umagang ito, ang dalangin ko po na buksan mo ang mata ng aming mga pangunawa, ang mata ng aming puso, upang tanggapin namin na may kagalakan ang mga salita mo, ang buhay na salita, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon, ng kapayapaan sa amin, Panginoon Diyos. Dalangin ko rin po kung sino man po ang naririto sa loob ng sanktuaryong ito na merong problema, merong, Panginoon, pinagdadaanan na pagsubok sa kanyang buhay. In the mighty name of Jesus, Lord, higit ka mas malaki sa mga problemang ito, Panginoon Diyos, at binigyan mo na ng katanggumpayan ang aking mga kapatid na ito. We are more than conqueror, Panginoon Diyos. We are victorious. Yan po ang iyong sinabi, Panginoon, sa mga salita mo. Kaya amin pong pinanghahawakan ito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa salita mo na iyo, Panginoon Diyos, dadahin sa amin. Panginoon Diyos, ang salita mo, ang siyang magiging salita ko, Panginoon. Takpan mo po ako, lukuban mo po ako ng iyong banal na presensya. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Ang pangalan mo lang, ang siyang itataas po namin sa aming mga kanya-kanyang buhay. Even sa church na ito, ang pangalang Jesus lang po ang aming itataas at wala na pong iba. Panginoon, maraming salamat po sa iyong presensya. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kung babasahin po ninyo ang aklat ni Daniel sa chapter 1, sa ikatlong taon po na paghahari ni Haring Jehoiakim, ng Juda, si Haring Nebuchadnezzar po, ng hari ng Babylonia, nilusob niya po ang Jerusalem, ang Israel. At ginawa niya pong mga captives, ang lahat ng nandun. Yun lang pinili niya po. Nagpili lang siya. Sino po yung mga pinili niya? Binigyan niya po ng kapamahalaan itong si Aspenas, yung chief ng kanyang mga sundalo o ng kanyang mga tao, na pumili po noong mga kabataan na galing po sa mga sa lahi ng mga hari at sa mga maharlika. At ito po yung kamangha-mangha kay Haring Nebuchadnezzar. Ang gusto niya po na mga kalalakihan ay yung gwapo. Gwapo, malusog, macho, at matalino. Madaling, matuto. Bakit? Dahil po ito ay ititrain niya. For 3 years,
ititrain niya po ito sa kanyang kaharian, kung ano yung tradisyon, kung ano po yung mga kaugalian nila, at kung paano sila magsalita, yung pag-aaral po nila, para po magsilbi sa kanya pagkatapos ng 3 taon. At dito po, pag nabasa po ninyong ito, si Daniel, si Hananiah, at po si Misael at Azariah, ito po yung 4 na kabataan na kasama doon sa binihag o kinuha po ng hari upang sila po ay i-train sa Babylonia. Ito pong 4 na kalalakihan na ito, sa akin pong pagkaunawa, mga nasa 14 years old pa lang po itong mga lalaking ito, itong 4 na magkakaibigan na ito. Sa kwentong ito, makikita po natin, nung bihagin po sila at noong ititrain po sila, sabi ng hari, yan, pakakainin ninyo kung ano yung kinakain ko. Ganun sila ka-VIP. Itong 4 na to, o yung lahat ng mga kinuha po nilang mga kabataan. Kaya nga po, ito namang si Daniel, ano po ang kahilingan niya? Kinausap niya po yung pinaka-chief security po, si Aspenas. Sabi niya, Sir, okay lang po ba kung ang aming kakainin, hindi na po yung pagkain ng hari, gulay na lang po at saka tubig. Kaya tandaan po ninyo, wala pong Daniel's fasting. Wala pong Daniel's fasting. Hindi po sila nag-fasting. Hindi po sila nag-ayuno. Nakiusap lang sila na hindi na nila kakainin yung pagkain ng hari. Dahil ito po ay inaalay nila sa Diyos-Diyosan. Tingnan po ninyo ito, 14 years old, pero alam nila pong ingatan yung sarili nila. Ayaw nila pong ma-contaminate yung sarili po nila doon sa hindi para sa Diyos. Kaya nga po, matatag yung pananampalataya na 14 years old, mga teenager pong ito. 3 taon po sila na tinrain. At ang kamangha po dito, mamaya, papasadahin po natin yan. Kaya nga po, makikita natin dito. Dito sa unang puntos po natin, makikita natin dito, mapag-aaralan natin kung paano si Daniel, ano yung kanyang pananampalataya, gaano katatag yung kanyang pananampalataya doon sa edad na 14 years old. Dito po sa babasahin natin sa chapter 2, noong pong mangyari na po, yung kwento na po ito nung ipatawag siya ng hari para po i-interpret yung kanyang yung panaginip po nung hari. Nasa 17 years old na po si Daniel. Pero, tingnan po ninyo, pag-aralan po natin mabuti. At tingnan mo yung sarili mo. Tingnan po natin yung sarili. Paano po ito na a-align o paano po na ikukumpara natin sa buhay natin, ang buhay ni Daniel. Kaya po, umpisahan na natin. Daniel had an unfailing faith in God because, number 1, Daniel had a strong faith that his God was much more powerful than the gods of Babylon. Dahil po napakarami ng Diyos ng Babylonia. Pagano po ito? Sa Daniel chapter 2, basahin na po natin, napakahaba po nito. Pero wag po ninyo akong tutulugan, Verse 1, in the 2nd year of his reign, Nebuchadnezzar had dreams. His mind was troubled and he could not sleep. So the king summoned the magicians, enchanters, sorcerers, and astrologers to tell him what he had dreamed. So when they came in and stood before the king, nung dumating na po itong mga astrologers, mga magicians, enchanters, tumayo po sila sa harapan ng hari, si Nebuchadnezzar. At ang sabi po nila, mahal na hari, sabihin po ninyo sa inyong mga alagad, kung ano po yung inyong panaginip para
amin po itong maipaliwanag sa inyo. Pero si Nebuchadnezzar, ewan ko po kung nasa tama pa siya ng kaisipan niya. Ang sabi po niya dito, kung ano po, babasahin po natin, ang sabi po ng hari dito nung binati po siya, long live, sabi po, may the king live forever. Tell your servant the dream and we will interpret it. The king replied to the astrologers. Tingnan naman po ninyo si Nebuchadnezzar. This is what I have firmly decided. If you do not tell me what my dream was and interpret it, I will have you cut into pieces and your houses turned into piles of rubble. But if you tell me the dreams and explain it, you will receive from me gifts and rewards and great honor. So tell me the dreams and interpret it for me. Kahit sino po, walang pwedeng mag-interpret. Hindi pa naman niya kinukwento yung kanyang panaginip dito sa mga magician niya, astrologers niya, na mga enchanters niya, kahit na gaano ka karunong, kung ganito yung paggagawa sa iyo, kahit na mag-isip ka pa ng isang taon, hindi mo mabibigyan ng kapaliwanagan yung panaginip ni Nebuchadnezzar. Pero ano po ang sabi ng mga astrologers? Once more they replied, natural, makukulitan ka sa hari. Ang sabi po dyan, let the king tell his servant the dream, and we will interpret it. Then the king answered, I am certain that you are trying to gain time. Balo ko. Kaya, kong karakalkutang, dahil marami kayong tanong at kahilingan, ang gusto lang niyo, pinapahaba lang niyo yung oras. Pero ano po ang sabi dyan? Let the king tell his servants and dream, and we will interpret it. And then the king answered, I am certain that you are trying to gain time because you realize that this is what I have firmly decided. If you do not tell me the dream, there is only one penalty for you. You have to conspire to tell me misleading and wicked things, hoping the situation will change. So then tell me the dream, and I will know that you can interpret it for me. The astrologers answered the king. Sumagot naman po uli yung mga astrologers. There is no one on earth. Sabi po niya, malakas na ang loob po nito. Siguro may pikunala naman. Nepo, Haring Nebuchadnezzar, at gawa na kami nga lang isip naman. Sabi niya, siguro sabi po nila, nag-uusap po sila. Pa-interpret niya yung kanyang panaginip na hindi naman niya kinukwento sa atin. Nanutahan mo, alang isip. Siguro ganun po sila, Tapos, ano po ang sabi? There is no one on earth who can do what the king asked. No king, however great and mighty, has ever asked such a thing of any magician or enchanter or astrologer. What the king asked is too difficult. No one can reveal it to the king except the gods, and they do not live among humans. Kasakit mo naman bure, Haring Nebuchadnezzar. Alang nino man tao, walang kahit na tao dito sa lupang ito na pwedeng mag-interpret, magbigay ng kahulugan sa iyong panaginip. Ang sabi po ng mga astrologer. Kaya ano po ang nangyari? What the king asked is too difficult. Talagang mahirap naman po, di ba? Hindi naman niya kinukwento yung kanyang panaginip, tapos hihingi niya yung kahulugan. Kahit na po kayo, sige nga, answerin nga ninyo ito kasi nandito sa isip ko. Hindi ko naman sinasabi sa inyo kung ano yung pa-answer ko sa inyo. Di ba? Ano po? Ano nasa isip ko? 1 times 1 times 1 times 1 equals, sa akin po, ano yung 1. Di ba? Ano po? Pa-explain ko sa inyo yun na hindi ko naman sinasabi sa inyo. May explain ba ninyo? Masasagot ninyo? Ali, nepo, maski magician ko pa, maski manghuhula ko pa. Ganito po yung ginawa ni Nebuchadnezzar sa kanyang mga magician, astrologers. Ano po? Gawa nung mangmang. Kaya ngarapan na. Tapos ano po ang nangyari? This made the king so angry nung sumagot po yung astrologers.
This made the king so angry and furious that he ordered the executions of all the wise men of Babylon. So the decree was issued to put the wise men to death. The men were sent to look for Daniel and his friends to put them to death. Nilahat na niya lahat, mepiko niya. Nebuchadnezzar. Nilahat niya po, lahat ng mga magician, astrologers, enchanters, sige, patayin ninyo. Pati si Daniel na walang kaalam-alam at yung tatlo niyang kaibigan kasama po dito. Kaya ano po ang nangyari? When Arioch, Arioch, the commander of the king's guard, had gone out to put to death the wise men of Babylon, Daniel spoke to him with wisdom and tact. Si Daniel, 17 years old. Pagkatapos, ano po ang ginawa niya? Noong iniipon na silang lahat para po patayin, nagtanong si Daniel dito kay Arioch, sa commander-in-chief po ni Nebuchadnezzar. Ano ang sabi niya? He asked the king's officer, why did the king issue such a harsh decree? Bakit naman nag-issue o nagpalabas ng batas na napakabagsik ang hari? Ang sabi po ni Daniel, ang tanong niya kay Arioch. Ano po ang sabi ni Arioch? Arioch then explained the matter to Daniel. At this, Daniel went to the king and asked for time so that he might interpret the dreams for him. Napakalakas po ng loob ni Daniel. Pinuntahan niya ang hari. Mahal na hari, pwede ho bang humingi ng pabor? Pwede ho bang bigyan ninyo kami? Bigyan nyo kami ng kaunting panahon para po mapag-aralan, ganyan siguro po yung sinabi niya, para mapag-aralan, maibigay po namin yung eksaktong ibig sabihin ng inyong panaginip. Kaya naman po ang hari, ano po ang nangyari diyan? Then Daniel returned to his house and explained the matter to his friends Hananiah, Misael, and Azariah. Si Daniel po at itong tatlo niyang kaibigan, very close po sila. Ako po ang iniisip ko dito, magbuhat nung kunin sila na bihag, dinala sila sa Babylonia. Itong apat na magkakaibigan na ito hindi nagkahiwa-hiwalay. Kaya ganyan po ka-intact yung kanilang relationship sa bawat isa't isa. Kung ano man yung mga nangyayari, mabuti man o masama, nagsishare po sila. Pinag-uusapan nila. Katulad nito, papatayin silang lahat. Lakas ng loob po ni Daniel, pinuntahan niya, kinausap niya ang hari, nabigyan sila ng kahit na maiklipang panahon. Ano po ang ginawa niya? Nagsaya ba sila? Naglungkutan ba si Daniel? Hindi po. Tinawag niya yung kanyang mga kaibigan, yung tatlo. Ano po ang ginawa nila? Ang sabi po ni Daniel, he urged them to plead for mercy from the God of heaven concerning this mystery. Hinikayat niya itong tatlo. Tara, sabi niya. Halika kayo. Sabi niya. Bakit? Sabi naman ng tatlo. Makiusap tayo sa Diyos na punong-puno ng kahabagan na nasa langit patungkol dito sa misteryong ito at sa panaginip ng mahal na hari. Ano po ang sabi? So that he and his friends might not be executed with the rest of the wise men of Babylon. Ito po yung puso ni Daniel. Ano po yung puso niya? Hindi lang silang apat na para maligtas, kung hindi kasama pa yung ibang mga magician. Hindi po siya selfish. Hindi siya makasarili. Tayo kaya, pag ganito ang sitwasyon, Lord, sopan niyo ko po, iligtas niyo ko. Bahala na po rin kayabi ako. Pero si Daniel, hindi po ganun ang kanyang puso. Kasama lahat. Yung dapat patayin. Ano po, doon sa kanyang mga panalangin. During the night, verse 19, the mystery was revealed to Daniel in a vision. And Daniel praised the God of heaven and said, doon po sinagot ng Diyos ang kanilang kahilingan. Hindi po nagmayabang si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan.
Hindi nila sinabi, okay ne bro, tara na. Ano po? Pero ano ang ginawa ni Daniel? And said, sabi po sa verse 20, praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. He changes His times and seasons. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and the knowledge to the discerning. Verse 22, He reveals deep and hidden things. He knows what lies in the darkness, and light dwells in Him. Alam ng Diyos ni Daniel kung ano yung doon sa unahan ng kadiliman. Tayo ho ba, pag nag-brown out, alam na ho ba natin kung ano yung nandyan sa unahan? Hindi. Pero ang Diyos ni Daniel, ang Diyos natin, alam niya yan. Ganyan po kalawak ang kaalaman ng ating Diyos. Kahit na po yung ating kinabukasan, wala pa man tayo dito sa mundong ito, alam na ng Diyos kung sino tayo. Alam na ng Diyos kung itong linggong ito, August 18, 2024, nandito tayong lahat. Nakikinig kayo sa akin at ako ang tinalaga ng Diyos na magsasalita sa kanyang mensahe. Noon pa man, alam na po ng Diyos yan. Nakatalaga na yan. Sa Psalms 139 verse 17, kung babasahin po ninyo, unformed pa lang tayo. Wala pa yung ating mga ninuno. Alam na ng Diyos kung sino tayo. Yan po yung sinasabi ni Daniel. Kaya, He reveals deep and hidden things. Pumasok po sa aking kaisipan habang aking pong minemeditate ito. He reveals deep and hidden things. Yung kay Job, ang alam lang po natin, mabuti si Job, tapat si Job, hindi siya nagkasala, nag-o-offer siya ng mga offerings para sa kanyang mga anak. Pero hindi natin nakita. Marami pong nagtanong, marami pong namangha dito sa message na ito kay Job. Maraming nabuksan sa kaisipan po. Yung deep things sa salita ng ating kanya pong ipinahayag sa atin. Kaya marami po ang nabago. Meron palang self-righteousness. Si Job, tayo, meron din yan sigurado. At alam ko po, hiningi na natin ang tawad yan sa ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. He knows what lies in darkness and light dwells with Him. I thank and praise God. God of my ancestors, You have given me wisdom and power. You have made known to me what we asked of You. You have made known to us. Hindi niya po sinabing to me, to us. The dreams of the king. Hindi talaga makasarili si Daniel. Sa verse 24, then Daniel went to Arioch, whom the king had appointed to execute the wise men of Babylon, and said to him, do not execute the wise men of Babylon. Ang lakas ng loob niya. Sir Arioch, mo papapatin, the wise men. Huwag mo muna silang patayin. Dalhin mo ako sa hari. Take me to the king and I will interpret his dream for him. Arioch took Daniel to the king. Dinala po ni Arioch si Daniel sa hari. At doon po nag-usap sila. Sabi po ni Arioch, nepa mong kapag maragul. Nepo. I have found, sabi niya sa hari, nung nandun na sila sa harapan ng hari kay Nebuchadnezzar, ang sabi niya ni Arioch, I have found a man among the exiles from Judah who can tell the king what his dreams means. The king asked Daniel, also called Belteshazzar, are you able to tell me what I saw in my dreams and interpret it? Kaya mo bang sabihin sa akin yung aking panaginip at ibigay ang kahulugan nito? Sumagot si Daniel. Daniel replied, no wise man, walang marunong na tao, sabi niya po dyan sa sagot, enchanters, magician, or diviner can explain to the king the mystery. Mystery po talaga. Ang mystery, hindi po natin pwedeng explain yan. Ano po? Dahil ang kapaniniwalagan lang po niyan
katulad po kay Daniel, nanggaling lang po sa Diyos. Sabi po dyan, the king asked Daniel, also called Belteshazzar, "Are you able to tell me what I saw in my dream and interpret it?" Daniel replied, no wise man, enchanter, magician, or diviner can explain to the king the mystery he has asked about. But there is a God. Merong isang Diyos na nasa langit who reveals na pwede niyang ibunyag ang mga misteryo. He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in the days to come. Ipinakita sa iyong panaginip, mahal na hari, kung ano ang mangyayari sa darating ng panahon. Ito po yung doon sa Revelation. Ano po yung mga mangyayari po. Hindi ko na po pwedeng explain yan. Matatapos po tayo ng third service. Hayaan po ninyo yung third service na lang po ang mag-explain. Your dream and the visions that passed through your minds as you were lying in bed are these. Ito po, ito yung mga panaginip mo. As your majesty was lying there, your mind turned to things to come. And the revealer of mysteries showed you what is going to happen. As for me, para sa akin, this mystery has been revealed to me. Bakit? Not because I am greater, hindi dahil ako ay marunong o mas higit. Sabi niya po, na higit sa karunungan na kahit sino man na nabubuhay, but so that your majesty may know the interpretation and that you may understand that what went through your mind. Your majesty, look, and there before you stood a large statue, an enormous dazzling statue, awesome in appearance. Nasa harapan mo ang isang napakalaking statue, ribulto. Sabi po ni Daniel, the head of the statue was made of pure gold, its chest and arms of silver, its belly and thigh of bronze, its legs of iron, his feet, sabi niya po, its feet, partly of iron and partly of baked clay. While you were watching, habang tinitignan mo, pinagmamasdan mo, sabi niya, sabi po dyan, may wala ko. While you are watching, verse 34 po tayo, a rock was cut out. Meron pong bato na natipak. Hindi naman po galing yan sa tao o sa kamay ng tao. It struck the statue on its feet of iron and clay and smashed them. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were all broken to pieces and became like chaff on a threshing floor in the summer. The wind swept them away without leaving a trace. But the rock that struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth. This was the dream, and now we will interpret it to the king. Verse 36 po, pagmasdan po niyo. This was the dream. And now we will interpret it. Ang ibig sabihin, kasama niya yung tatlo niyang mga kaibigan. Hindi lang siya. Kaya sinabi niya, we will interpret it. Alam po ninyo, nung nananalangin itong tatlong ito, nung ibinigay po ng Diyos yung pong interpretation, yung kahulugan, yung paliwanag ng panaginip po ni Nebuchadnezzar, nagkatugma-tugma po yung pinahayag ng Diyos sa apat. Hindi lang po kay Daniel. Kaya nagkaroon ng confirmation. Kaya ganyan po kalakas ang loob, katapang si Daniel nakausapin ang hari, si Nebuchadnezzar. Dahil nga may confirmation. Nung magkwentuhan sila, ano ba yung sinabi sa iyo? Ano ba yung paliwanag ng Diyos sa iyo dito sa panaginip ng mahal na hari? Ganito, ganito, ganito. Oo. Iisa lang po yung binigay na kahulugan. Kaya po, ganyan kalakas ang loob ni Daniel. Ano po, nai-interpret. Kaya ano po ang sabi, the wind swept them away without leaving a trace, but the rock that struck the statues became a huge mountain and filled the whole earth.
This was the dream, and now we will interpret it to the king. Your Majesty, you are the King of kings. The God of heaven has given you dominion and power and might and glory. In your hands He has placed all the mankind and the beasts of the field and the birds of the sky in the sky. Wherever they live, He has made you ruler over them all. Dahil po sinakop na po ni Haring Nebuchadnezzar ang halos, kung hindi man po halos, ang mundo, siguro po mga two-third. Kaya ganito po yung explanation na sinasabi po ni Daniel sa kanya. Verse 38 po tayo. In your hands He has placed all mankind and the beasts of the field and the birds in the sky. Wherever they live, He has made you ruler over them all. You are the head of gold. You are that head of gold. Are after you. Another kingdom will arise, inferior to yours. Merong lilitaw panibago na kingdom, pero mas mahina kesa sa iyo. Next, sabi niya, He has made you ruler over all. Verse 39, after you, another kingdom will arise, inferior to yours. Next, a third kingdom. May pangatlo na naman po. One of bronze will rule over the whole earth. Finally, there will be a fourth kingdom, strong as iron. For iron breaks and smashes everything. And as iron breaks things to pieces, so it will crush and break all the others. Just as you saw that the feet and the toes were partly of baked clay and partly of iron, so this will be a divided kingdom. Yet, it will have some of the strength of iron in it, even as you saw iron mixed with clay, as the toes were partly iron and partly clay, so that this kingdom will be partly strong and partly brittle. Verse 43, and just as you saw the iron mixed with baked clay, so the people will be a mixture and will not remain united, any more than an iron mixes with clay. In the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end. But it will itself endure forever. This is the meaning of the vision of the rock cut out of a mountain, but not by human hands. A rock that broke the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold to pieces. The great God has shown the king what will take place in the future. Ito pong panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Kung nag-attend po kayo noon sa eschatology, naka-record naman po yan. I-replay na lang po ninyo para maunawaan ninyo itong panaginip ni Nebuchadnezzar at kung paano po in-interpret ni Daniel ito. Dahil kung i-explain ko po yan, yun na lang po, third service na lang po. Kaya nga po dito, ano ang sabi niya? The great God has shown the king what will take place in the future. Kung ano po yung nangyayari sa atin sa kapanahunan ngayon. Nakikita na po natin yan. Kung ano yung nangyayari sa Israel, ano yung nangyayari sa Vatican at sa mga iba-iba pong mga nasyon. Nandito po yan, nakapaloob po yan dito. Kaya nga, ano po ang sabi? The dream is true and its interpretation is trustworthy. Kita po ninyo kung paano magsalita si Daniel. Ang interpretasyon, sabi niya, ang kapalinawagan nito, yung panaginip mo, ay ano po ang sabi? Ito po ay trustworthy. True, totoo, at trustworthy, mapagkakatiwalaan. Then, King Nebuchadnezzar fell prostrate. Trade pala pa, hindi pala prostate. Prostrate. Nagpatira pa po siya na yung mukha niya po nakasubsob na po sa lupa. Kaya po ano ang sabi? Before Daniel and paid him honor and ordered that an offering and incense be presented to him. Gawa ng Diyos i Daniel. Kasi yung kanyang napanaginipan po,
naibigay, naipaliwanag ni Daniel na eksakto po. Doon po sa panaginip ng hari. Kaya po, akala niya, Diyos na tuloy si Daniel. Kasi mahilig pong mag-offer ang mga pagano, ang mga Babylonian sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pinausukan pa po yan. Ano pa ang sabi? The king said to Daniel, surely your God is the God of gods and the Lord of kings and a revealer of mysteries, for you were able to reveal this mystery. Then the king placed Daniel in a high position and lavished many gifts. Labis-labis na, marami pa ang regalo po na ipinagkaloob ni Nebuchadnezzar kay Daniel. Bakit? Dahil hindi nila kinalimutan ang Diyos nila. Ganyan po, ang Diyos natin, rewarder po siya. Doon sa mga mananampalatayang tapat sa Kanya. Pangako po ng ating Panginoon yan. Noon pa man, He is yesterday. Jesus is yesterday, today, and forever. Hindi po nagbago ang Diyos natin. Amen po. Yung Diyos nila noon, Diyos pa rin po natin. Yung bang nagawa ng Diyos nila, Daniel, ng kapanahonan nila, pwede bang mangyari sa atin? Pwede po kasi siya pa rin ang Diyos. Then the king placed Daniel in a high position and lavished many gifts on him. He made him ruler over the entire province of Babylon and placed him in charge of all its wise men. Moreover, at Daniel's request, the kings appointed Shadrach, Meshach, Abednego administrator over the province of Babylon, while Daniel himself remained at the royal court. Hindi niya rin po kinalimutan ang kanyang mga kaibigan. Tandaan po ninyo, tayo po binibless ng Diyos para tayo po ay maging channel of blessing sa iba. Ang mga tiga Calvary Temple, wala pong stingy. Alam po ninyo yung stingy? Nano niya kasi? Kuripot. Alang makasakmal gamat. Kaya kareng Calvary Temple. Pagmasdan na lang po ninyo, bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Dahil po, sinusunod natin kung ano yung kanyang mga salita. Dito lang po tayo, hindi tayo maliligaw. Marami pa pong pagpapala ang nakahanda sa atin kapag tumayo po tayo sa salita ng ating Panginoon. Sa Psalms 86 verse 8 to 10, among the gods where there is none like you. Ang sabi po ni David, no deeds can compare with yours. All the nation you have made will come and worship before you. Lord, they will bring glory to your name. For you are great and do marvelous deeds. You alone are God. Amen po ba? Pwede ho ba natin palakpakan na ating Panginoon? Wala pong kapantayan Diyos natin. Kahit na ikumpara mo sa anumang bagay yan, wala kang pwedeng ikumpara sa ating Diyos. Nag-iisa lang po ang ating Diyos. Amen po ba? Unfailing faith is having a strong belief that there is only one mighty God that you can fully depend on. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Sino pong nag-i-enjoy sa kwento? Pangalawang kwento. Ganun po naging si Daniel. Dito po sa kwentong ito, ganyan po ka-strong yung faith niya. Na kahit nandun na sila sa bingit ng kamatayan, hindi pa rin sila bumitaw. Pwede naman sabihin niya, mahal na hari, pwede bang exempted muna kami? Hindi naman namin alam yung pinag-uusapan ninyo. Sila lang pinatawag ninyo, bakit pati kami kasama? Di ba? Pero hindi siya bumitaw sa kanilang pananampalataya. Ang priority pa rin nila ang Diyos sa buhay po nila.
Kahit na po anong nangyayari sa buhay po natin, dapat ang priority po natin, walang iba kung hindi ang Diyos na nagbibigay ng buhay, ng hininga, ng hangin para hingan mo yan. Amen po ba? Wala ka naman pwedeng gawin maliban sa Diyos. Ang Diyos po, itinakda niya yan. Bakit may problema ka? Bakit? Bakit mo nararanasan yan? Ang gusto lang ng ating Panginoon, matagal ka na kasing tumatakbo sa Kanya. Ang gusto niya, lumapit ka sa Kanya. Dahil wala ka nang magagawa dyan. Malulugmok ka lang kung hindi ka marunong magpakumbaba sa Diyos. Pangalawa pong kwento. Daniel had a bold faith to warn the king about the consequences of his wickedness. Daniel chapter 4 verse 4 to 27. Doon po sa unang kwento, 17 years old pa lang si Daniel. Dito po, nasa 45 to 50 years old na po si Daniel. Ang sabi po dito sa kwento, verse 4 na po tayo, Nebuchadnezzar was at home in my place. Sabi niya po, nasa palasyo po si Nebuchadnezzar, contented and prosperous. Ano po, masagana siya. I had a dream that made me afraid as I was lying in bed. Nanaginip siya, pero ito katakot-takot. Natakot po siya. The images and vision that passed through my mind terrified me. So I commanded that all the wise men of Babylon, pinatawag na naman niya po uli, lahat po ng mga magician, mga astrologers, mga enchanters, para po i-explain na naman sa kanila, sa kanya, yung kanyang panaginip. Dito po, nasa wastong kaisipan na si Nebuchadnezzar. Bakit? Tuloy po natin yung kwento. Anong sabi dyan? Anong sabi doon sa verse 7? When the magician, enchanters, astrologers, and diviners came, I told them the dream. May biyasan Hindi po. Siguro nakapag-isip-isip po siya. O diyan ako pineke, balo yung buri na sabihan, ini kay ba't ang payaws ko rin, kay ba't pasabi ko nung nanitang ka na akong kay panaginip. O makananood nga ba, sabi ka na ako, itanay man balo, ikaw na masasabihan. Siguro nahimasmasan po siya. Kaya dito, pinatawag niya lahat yung mga magician na yan, pero kinuwento na niya yung kanyang panaginip. I told them the dream, but they could not interpret it for me. Finally, Daniel came into my presence and I told him the dream. He is called Belteshazzar, after the name of my God. And the spirit of the holy gods is in him. I said, Belteshazzar, chief of the magicians, I know that the spirit of the holy gods is in you and no mystery is too difficult for you. Dito po sa panahon na ito, hindi ba si Daniel lang ang nakapag-interpret? Kaya ginawa siyang pinakapinuno ng lahat po ng mga magician, astrologers, enchanters. Siya ngayon yung pinakapinuno po, pinaka-leader, pinaka-chief. Kaya nga, pinatawag niya. Ang sabi niya, no mystery is too difficult for you, sabi po ni Nebuchadnezzar. Here is my dream. Interpret it for me. These are the vision I saw while lying in bed. I look and there before me stood a tree in the middle of the land. Its height was enormous. The tree grew large and strong, and its top touched the sky. It was visible to the ends of the earth. Tingnan po ninyo. Gaano kaya kalaki ito? Kataas ang punong ito. Bakit hanggang doon sa dulo ng mundo nakikita? Sabi nga po ni Pastor Manny sa amin, kahapon, nung Biyernes po na kami ay nagsisiyo, yung isang lugar po dito sa Pampanga, yung tinatawag na Betis. Kaya tinawag pala ng Betis yan, meron palang isang puno rin na napakalaki po. Kung gaano po kalaki, yung baryo na Betis, ganun po kataas, yung pong halaman na iyon. Kaya tingnan po ninyo yung nasasakop niya. Kung nakapunta na po kayo, saan ba yung Betis? Guaguaya? Guagua. Kung nakapunta na kayo doon. Yan po yung kwento niyan. Kaya po dito, ang sabi, the tree grew large and strong and its top touched the sky. It was visible to the ends of the earth.
Its leaves were beautiful, its fruit abundant, and on it was food for all. Under it, the wild animals found shelter, and the birds lived in its branches. From it, every creature was fed. Natural, doon sa kalaki po noon. Nandun lahat yung mga hayop. Even, siguro yung mga tao, ang dami doon. Sagana sa pagkain. Ano po ang sabi diyan? Verse 13, in the visions I saw while lying in bed, I looked, and therefore before me was a holy one, a messenger coming down from heaven. He called in a loud voice, cut down the tree and trim of its branches, strip off its leaves and scatter its fruit. Let the animals flee from under it and the birds from its branches. But let the stump and its roots, bound with iron and bronze, remain in the grounds, in the grass of the field. Let him be drenched with the dew of heaven, and let him live with the animals among the plants of the earth. Putulin mo yan, sabi po yung messenger. Pinaputol po lahat yan. Ang tinira po, yun na lang pong ugat. At hayaan mo na mabasayan sa hamog na galing sa langit. Ang sabi po diyan doon sa 16, let his mind be changed from that of a man, and let him be given the mind of animals till 7 times pass by for him. Yung 7 times po dito, sinasabi, years po, 7 years po ang pinag-uusapan dyan. The decision is announced by messenger. The Holy One declares the verdict, so that the living may know that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth, and give them to anyone he wishes, and sets over them the lowliest of people. This is the dream that I, King Nebuchadnezzar, had. Now Belteshazzar, tell me what it means, for none of the wise men in my kingdom can interpret it for me, but you can, because the spirit of the holy gods is in you. Kinuwento niya detalyado yung kanyang panaginip kay Daniel. Kahit na po doon sa kanyang mga magician, kinuwento niya, pero walang pwedeng makapag-interpret, makapag-explain sa kanya. Kaya si Daniel po, inulit niya yung kanyang panaginip. Si Daniel naman po, dahil nga meron silang tuloy-tuloy o maigting na komunikasyon sa Diyos. Mapangadila po Reni, itong 4 na ito, mapanalangin po sila. Hindi nila, kahit na nando na sila sa ibang bansa, hindi sila sumunod, hindi sila natangay doon sa kultura o tradisyon ng Babylonia. Kung ano po yung itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang nung nasa Juda pa sila, bago sila sakupin ng Babylonia, yun pa rin yung kanilang dala-dala. Hindi nila pinalitan ang Diyos nila. Yun pa rin ang Diyos nila. Kaya nga, ang sabi ni Daniel sa verse 19, then Daniel, also called Belteshazzar, was greatly perplexed for a time. May lungkot siya po, nagulimahanan doon sa panaginip ni Nebuchadnezzar. Nung una, hindi man ngayon, nalungkot po siya. Siguro nakita po ng mahal na hari na si Nebuchadnezzar. May lungkot siya, may naliwaya lupa. Daniel. Kaya ang sabi niya? And his thoughts terrified him. So the king said, Belteshazzar, do not let the dream or its meaning alarm you. Bandang huli, si Belteshazzar po ang nag-i-encourage kay Daniel. Belteshazzar answered, my Lord, if only the dream applied to your enemies and its meaning to your adversaries. Panginoon ko, sabi niya po, kung ang panaginip mo lang ay para sa iyong mga kaaway, and its meaning to your adversaries, sabi niya, ako lungkot. Bakit kaya? Ito po, tuloy natin yung kwento na po. The tree you saw, which grew large and strong, and it stopped touching the sky, visible to the whole earth, with beautiful leaves and abundant fruit, providing food for all, giving shelter to the wild animals, and having nesting places in its branches for the birds. Sino po yung tinutukoy dito? Si Haring Nebuchadnezzar. Dahil nga sakop niya. Ang halos kalahati o ang buong lupain po, ang mundo. Kaya po ang sabi?
Your Majesty saw a Holy One, a messenger, coming down from heaven and saying, cut down the tree and destroy it, but leave the stump, bound with iron and bronze, in the grass of the field, while its roots remain in the ground. Let him be drenched with the dew of heaven. Let him live with the animals until 7 times pass by for him. This is the interpretation. Your Majesty, mahal na hari, ito po ang kahulugan ng inyong panaginip. And this is the decree the Most High has issued against my Lord the King. You will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like the ox, and the drenched with the dew of heaven. 7 times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone He wishes. Naging mayabang po kasi si Nebuchadnezzar. Ang akala niya, siya na ang mas makapangyarihan. Hindi niya po in-acknowledge ang Diyos. Tayo po, sa tao, makahawak lang ng konting pera, akala mo kung sino ka na. Di ba? Ganun tayo. Di ba? May akatalang ka pa mong milyon. Milyon niya pa mo yan. Pa-bilyon na nakangkayabang, bala mo nino na ika. Si Nebuchadnezzar, ganyan na po yung tingin niya sa sarili niya. Makapangyarihan siya, mayaman siya. Sakop na niya ang halos lupain, ang earth, ang mundo po. Ganyan po yung kaisipan niya. Kaya ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? Kaya ano po ang sabi? You will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like the ox and be drenched with the dew of heaven. Kung makikita po ninyo yan sa litrato, ano po, talagang nawala siya sa kaisipan niya. Naging ang isip niya po, hayop. Kaya kumakain nga siya ng damo. At yung buhok niya po napakahaba, napakarusing niya, yung kuko niya, mahahaba na po dito. Dito po ang sabi diyan, 7 times will pass by for you until you acknowledge. 7 taong ka ganyan. Mahihirapan ka. Hanggang, sabi po diyan, until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone He wishes. Hanggang hindi mo ina-acknowledge, hanggang hindi mo tinatanggap sa iyong sarili na merong isang Diyos na makapangyarihan, na kung anong meron ka, sa Kanya lang nanggaling yan. Yan po yung sinasabi ni Daniel doon sa yung pinaliwanag niya yung panaginip po ni Nebuchadnezzar. 7 taong kang ganyan, sabi po. Kaya ano po ang sabi dito? The command to leave the stump of the tree with its roots means that your kingdom will be restored to you when you acknowledge that heaven's rules. Babalik ka lang doon sa kaharian mo. Kapag in-acknowledge mo, tinanggap mo sa iyong sarili na merong isang Diyos na makapangyarihan na nagbigay sa iyo sa lahat na yan. Dino kaya itamo? Sino sa atin ngayon na nandito sa loob ng church na ito na ganito tayo? Hanggang hindi natin ina-acknowledge ang Diyos sa buhay po ninyo o natin na sa Kanya lahat na nanggaling yan at nakakayabang, maghihirap ka. Gusto po ninyo ito? 7 taong kayo na ang isip ninyo, isip hayop, ang kakainin mo, damo. Hihintayin pa ba ninyo na mangyari ito? O i-acknowledge mo na merong Diyos na mas makapangyarihan na pinanggalingan ng lahat na merong ka ngayon. Ang sabi po ni Daniel, very bold siya po sa kanyang faith. At kung paano niya po sinabi ito sa mahal na hari. Sa verse 27, ano po ang sabi?
O 26 muna tayo. The command to leave the stump of the tree with its roots means that your kingdom will be restored to you when you acknowledge that heaven rules. 27, therefore, your majesty, be pleased to accept my advice. Masihayang ka sana, mahal na hari, sa aking sasabihin sa iyo o i-advise sa iyo. Renounce your sins. Hari ang kausap po ni Daniel. Pero ang tapang niya, 45, 50 years old na po siya dito. Natuto na siya doon sa una niya. Noong kabataan niya, kung paano siya matatag. Kung paano niya po sinusunod ang mga salita ng Diyos. Paano nila ipinamumuhay ang salita po ng Diyos. Kaya ganyan po siya katapang. Ang sabi niya, renounce your sins. Pagsisihan mo na. Manyad na kang tawad kayang kasalanan mo. By doing what is right, gawin mo kung ano ang tama, ang matuwid. And your wickedness by being kind to the oppressed. At yung kasamaan mo, yung ginagawa mo sa mga mahihirap. It may be that then your prosperity will continue. At baka pag ginawa mo yan, magpapatuloy yung kasaganaan na meron ka. Gusto po ninyo magpatuloy doon sa kasaganaan na meron kayo? Ano ba yung kasalanan na meron ka? Na naghahari pa sa iyong puso. Renounce it. Pagsisihan po ninyo. Ihingi po ninyo ng tawad sa ating Panginoon. Tandaan po ninyo, at the end of the day, sa Diyos pa rin tayo haharap. Tandaan po ninyo yan. Kaya po dito sa kwentong ito, makikita po ninyo. Kung babasahin po ninyo na yan, na-restore po dyan si Nebuchadnezzar. Gusto niyo ma-restore? Napakadali lang po yan. Magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Humble yourself. Yan lang po, katulad ni David. Kahit na po gaano kasama yung ginawa ni David. 2 utos ang nilabag niya. Utos ng Diyos. Pero nagpakumbaba po siya. Kaya ang sabi niya, create in me a pure heart, O God. Restore unto me the joy of your salvation. Totoo po. Kapag naging mapagmalaki ka sa Diyos, mawawala po yung joy na yan. At mararanasan naman po ninyo kung gaano kalungkot, kaproblema. Lalo na kung sa tahanan po yan, sa bahay yan po, para pong siguro yan, gera sa sa Russia at saka po ng ano yung ginigera niya ngayon. Ganyan po, walang katahimikan. Pero sa sandaling magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos, yung joy na yan, ibabalik po ng ating. Yung kapayapaan na yan, mararanasan mo. Anong gusto mo? Kapayapaan? Kagalakan? Katahimikan? O kaguluhan? Uulitin ko po yung quotation na lagi kong nababanggit. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Choice po ninyo yan. Yung free will na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa't isa sa atin, gamitin natin sa tama para makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Amen po ba? Okay. Dito naman po, nasa pangatlong kwento na tayo. Nawala na po dito, namatay na si Nebuchadnezzar. At ang pumalit po sa kanya, yung kanyang anak. Nasa chapter 5 po tayo. Yung anak niya po, ang pangalan niya, si Belshazzar. At si Daniel naman po, 80 years old na po siya dito naman sa panahon na ito. 45 to 50 years old na natiling tapat ang magkakaibigan na ito sa Diyos. Hindi sila humiwalay sa Diyos. Kahit na anong nangyayari sa kapaligiran nila, sa buhay nila, sa Diyos pa rin sila. Kay Yahweh pa rin sila.
Itong kwento po dito sa Daniel chapter 5, si Belshazzar na po ang hari dito, gave a great banquet. Nagbigay po siya, naghanda siya na napakalaking kainan. Piyesta siguro po ito. For 1,000 of his nobles, 1,000 of his nobles, and drank wine with them. Blessing po. Verse 2, while Belshazzar was drinking his wine, he gave orders to bring the gold and silver goblets that Nebuchadnezzar his father had taken from the temple in Jerusalem, so that the king and his nobles, his wives, and his concubines might drink from them. Mabuti pa naman, si Haring Nebuchadnezzar, kahit na kinuha niya yung mga gamit po sa templo sa Jerusalem, inilagay naman niya doon kung nasaan yung Diyos niya. Doon sa templo naman niya. Kung saan nilalagay yung mga mahahalagang mga gamit sa templo. May kaunti pa naman siyang respeto. Pero itong anak niya, lamaran niya. Alayang respeto. Pinakuha niya po lahat yon, yung kinuha ng kanyang tatay. Ginamit niya. Para sa yan para sa Diyos yun. Kay Yahweh yun. Ginagamit lang yun para kay Yahweh. Pero ito, minak niya si Yahweh. Pinakuha niya sa kanyang mga katulong po. Ano ang ginawa niya? Ginamit nila po. Minimum law. Sino yung mga kasama niya? Ang sabi po dyan, yung mga kasama niya, sino po? Yung mga kings and nobles, his wives, kasama pa niya yung mga kabit niya. Piyabe-yabe nila. Sabi niya, might drink from them. So they brought in the gold goblets that had been taken from the temple of God in Jerusalem. And the king and his nobles, his wives, and his concubines drank for them. As they drank the wine, they praised the gods of gold and silver, of bronze, iron, and wood, and stone. Hindi ba nila minak ang Diyos natin? Si Yahweh? Sino yung kanilang pinuri? Ang sabi po dyan, they praised the gods of silver. Gods of silver, gold, bronze, iron, wood, and stone. Lahat yan, walang buhay, patay lahat po yan. Pero, yun po yung sinamba nila. Yun pa yung kanilang pinasalamatan. Hindi naman natin masasabi na lasing sila dito. Ang isang taong lasing, hindi totoo yung hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Malakas lang ang loob niya para gawin niya yon. Istuya po, ikaw po may kainom na. Ako, kaya sabi ko po ito, totoo naman. Minom na ako. Naman totoo itang mo balo. Masikang ka talaga lub. Nagawan mo. Espiritu kasi ng alak yan. Espiritu ng demonyo. Kaya po dito, so they brought in the gold goblets that had been taken from the temple of God in Jerusalem, and the king and his nobles, his wives, and his concubines drank from them. As they drank the wine, they praised the gods of gold, silver, bronze, iron, wood, and stone. Suddenly, habang ginagawa po nila yan, minamak nila yung mga gamit po para sa templo ng Diyos. Suddenly, sabi po dyan, ang nangyari? The fingers of a human hand appeared and wrote on the plaster of the wall near the lampstand in the royal palace. The king watched. Inalbeya pa kanya. Inalbeya pa yung Belshazzar. Habang nagsusulat yung putol na kamay. Kung tayo siguro, tatakbo na po tayo. Na halimbawa, dito, wala yung mga nakalagay dyan. Pagkatapos may kamay na lang nasusulat, suddenly the fingers, sabi niya po na, sinusulat niya. Siguro unahan po tayo dito, Pero siya, pinanood niya pa. The king watched the hands as it wrote, sabi niya po. His face turned pale. Ayan, namutla na po siya niyan. And he was so frightened, takot na takot po siya, that his legs, yung kanyang mga legs po, became weak. May ngaynala po, and his knees were knocking. Kakatugla rin kayang kaya po. Wala mo itang may nakit kang kaya, cartoons. Habang pinapanood niya yung kamay na nagsusulat.
ano po ang nangyari? The king summoned the enchanters, astrologers, and diviners. Ito, payaus no po rin kay, the magician. Then he said to these wise men of Babylon, whoever reads this writing and tells me what it means, it will be clothed in purple and have a gold chain placed around his neck, and he will be made the third highest ruler in the kingdom. Kung sino man ang makakapagbasa nito, makapagbibigay ng kahulugan nito, sabi niya, ipapasuot ko, sabi niya, yung purple and heavy gold chain placed around his neck. At gagawin niya na ikatlo sa pinakamataas na posisyon sa kanyang gobyerno. Kaya ang nangyari dito? Then all the king's wise men came in, but they could not read the writings or tell the king what it meant. So King Belshazzar became even more terrified, and his face grew more pale. His nobles were baffled. Wala lang gawa. The queen, hearing the voices of the king and his nobles, came into the banquet hall. Mabuti pa itong reynang ito. Bakit alam niya yung kwento? Na meron ganitong tao. Alam po ninyo, sa kapanahunan po ng mga to, sa kaharian, kapag ang isang hari po, o ang isang kingdom po, meron silang aklat. Kung ano po yung nangyayari sa kanila, isinusulat po nila. Alam po ninyo yung kwento ni Mordecai? Bakit nabigyan siya ng gantimpala nung hindi makatulog yung hari? Pinakuha niya yung aklat na yon, yung aklat ng kaharian. Pagkatapos pinabasa niya, natoon doon sa kwento ni Mordecai. Ito po, siguro itong queen na ito, mahilig magbasa. Nabasa niya yung kwento na yan. Nakasulat po yan, nakarecord. Kaya sabi nung queen, the queen hearing the voices of the king and his nobles came into the banquet hall. May the king live forever, she said. Mabuhay ang hari. Don't be alarmed. Huwag kang mag-alala, kalulungkot. Don't look so pale. Nakamanimutla, sabi po ng reyna. There is a man in your kingdom who has the spirit of the holy gods in him. In the time of your father, he was found to have insight and intelligence and wisdom like that of gods. Your father, King Nebuchadnezzar, appointed him chief of the magicians, enchanters, astrologers, and diviners. He did this because Daniel, whom the king called Belteshazzar, was found to have a keen mind and knowledge and understanding, and also the ability to interpret dreams, explain riddles, and solve difficult problems. Ating Kenny, sabi niya po kay Belshazzar. Ating tawag Kenny in lagyo na. Po yung sinabi na, i-Belteshazzar, tatang mo i-Nebuchadnezzar, atin yan tao kanita, chief niya, na yung magician. Balo na nga, sana, I interpret na nga, ing-ega na gana. Ingay. Ano po ang nangyari dito? He did this. There is a man in your kingdom who has the spirit of the holy gods in him in the time of your father. Verse 12 na po tayo. He did this because Daniel, whom the king called Belteshazzar, was found to have a keen mind and knowledge and understanding, and also the ability to interpret dreams, explain riddles, and solve difficult problems. Call for Daniel. Pinatawag po si Daniel. And he will tell you what the writing means. So Daniel was brought before the king. Tandaan po ninyo, 80 years old na dito. Bakit kaya hindi alam ni Belshazzar itong si Daniel? Bakit hindi niya kakilala? Matagal na ito. Siguro po si Daniel dito wala na sa loob ng palasyo. Kaya hindi na alam ni Belshazzar. At saka si Belshazzar hindi nagbabasa doon sa mga aklat. Yung po anong tawag kasi yan? May tawag po yan eh. Yung aklat ng kaharian. May tawag, nakasulat po lahat doon. Hindi siya nagbabasa. Pero itong queen niya, nagbabasa. Kaya alam niya. Kaya po nung pinatawag si Daniel, so Daniel was brought before the king, and the king said to him, "Are you Daniel, one of the exiles my father, the king, brought from Judah? I have heard that the spirit of the gods is in you, and that you have insight, intelligence, and outstanding wisdom. The wise men and enchanters were brought before me to read this writing and tell me what it means, but they could not explain it.
Now I have heard that you are able to give interpretation and to solve difficult problems. If you can read this writing and tell me what it means, you will be clothed in purple and have a gold chain placed around your neck, and you will be made the third highest ruler in the kingdom. Noong kay Nebuchadnezzar, ano po ang rangko ni Daniel? Siya po yung pangalawa sa pinakamataas. Ano po? Hindi siya pangatlo. Pangalawa na siya sa hari. Ano po? Kaya po dito, ano naman ang sagot po ni Daniel? Ang sabi po ni Daniel, then Daniel answered the king, you may keep your gifts for yourself and give your rewards to someone else. Matulis siya pa naman. Sharp ya pa mo rin dila ng kay Daniel. Buri mo sabihan na kaya ita, king hari. Aba, kaya ka nala mo rin keng regalo mo ngayon, o kaya pamiya mo nala mo ka rin aliwa. Sabi po ni Daniel, mayaman na si Daniel eh. At saka matanda na siya dito. Ano po? Kaya nga, ano ang nangyari dito? Your Majesty, nevertheless, sabi po ni Daniel, nevertheless, I will read the writings for the king and tell him what it means. Your Majesty, the Most High God gave you your father Nebuchadnezzar sovereignty and greatness and glory and splendor. Because of the high position he gave him, all the nations and peoples of every language dreaded and feared him. Those the kings wanted to put death, he put to death. Those he wanted to spare, he spared. Those he wanted to promote, he promoted. And those he wanted to humble, he humbled. But when his heart became arrogant and hardened with pride, he was deposed from his royal throne and stripped of his glory. Inunti-unti po ni Daniel si Belshazzar para maunawaan niya. Pinaunawa po, in-explain ni Daniel kay Belshazzar, ano ba yung nangyari sa tatay niya? Ano po? Bakit na ranasan ng tatay niya yung maging hayop ang kaisipan? In-explain niya po yan. Kaya dito anong sabi? Your Majesty, the Most High, gave your father Nebuchadnezzar sovereignty and greatness and glory and splendor. Because of the high position, he gave him all the nations of peoples of every language dreaded and feared him. Those the king wanted to put. Ano po? Verse 20 na po tayo. But when his heart became arrogant, naging mayabang niya, at naging matigas and hardened with pride, he was deposed from his royal throne and stripped of his glory. He was driven away from the people and given the mind of animal, and he lived with the wild donkeys and ate grass like the ox. And his body was drenched with the dew of heaven until he acknowledged that the Most High God is sovereign over all kingdoms on earth and sets over them anyone he wishes. But you, ayan po, yan na, nandito na tayo kay Belshazzar. Tapos na yun doon sa tatay niya. Naikwento na niya. Siguro po dito, nagiging maliwanag na kay Belshazzar. Ano po, kung ano yung mga nakasulat dyan. Unti-unti na niya pong napipicturean yan. But you, Belshazzar, his son, sabi niya po, have not humbled yourself, though you knew all this. Aba, alam pala lahat ni Belshazzar ito. Yun sa nangyari sa tatay niya. Ano po? Though you knew all this, instead, sabi po ni Daniel, you have set yourself up against the Lord of heaven. Lebanan me, binastos me. Injust at saka banwa. You had the goblets from his temple brought to you and your nobles, your wives and your concubines drank wine from them. You praise the gods of silver and gold, of bronze, iron, wood, and stone, which cannot see or hear or understand. Pendikdik na nepo. Nagpasalamat ka, sumamba ka. Sa mga ginto, sa mga pilak, sa mga tanso,
sa kahoy. Sabi niya. Nawala naman, ano po ang sinabi diyan? Nawala naman buhay. Hindi naman nakakakita, hindi man nakakarinig o nakakaunawa. Yung dati po natin pinanggalingan na religion, ganyan tayo, di ba? Nepo, gawang kamay. Pagkatapos, yung sobra doon sa kahoy na yon, pinanggatong. Yung iba ho nga, lay away pa yung Diyos na yan eh. Ano po? Ale, atin po makayo, ale, reta maglakad. Ne po, salwan nyo ne po ikaya na po. Ne? O, maski mag-advance kayo mo pong libo, ana. Kasi daya pong libo yan, itang libo, ana, maski po baldog-baldog ka na niya po, ang gayang abayaran. O, tayo may pabayad kayong Diyos na. Hindi po natin sila minamak. Sinasabi lang natin yung katotohanan kung ano itong sinasabi dito ni Daniel. Kung kanino na sumamba si Belsasar. Ano po, kanino siya nagpasalamat. Bakit? Pwede silang magbigay ng, ano po, ng hangin sa atin para hingahan natin, para mabuhay tayo. Hindi. Hindi nga sila nakakakita, hindi naman nila nakikita yung sitwasyon natin. Hindi naman nila naririnig yung panalangin ninyo. O lalong hindi nila naiintindihan. Kaya nga po, ano ang sabi dito ni Daniel? But you did not honor the God who holds in His hands your life and all your ways. Therefore He sent the hand that wrote the inscription. This is the inscription that was written, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Here is what these words means. Mene, God has numbered the days of your reign and brought it to an end. Ilang beses inulit yung Mene? 2. Pinaalam po kay Belsasar na nakabilang na yung kanyang araw dito sa lupa. Binigyang diin yun. Mene, Mene, Tekel, Parsin. God has numbered the days of your reign and brought it to an end. Tekel, ang ibig sabihin, you have been weighed on the scales and found wanting. Tinimbang ka, ngunit kulang. Diyan po kinuha yung pamagat. Kanino kasi yun? Kay Sharon ba o kay Fernando? Ano po? Yan po. Tinimbang ka, ngunit kulang. Yan po yung ibig sabihin ng tekel. Yung Peres naman po, your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Then, at Belshazzar's command, Daniel was clothed in purple, a gold chain was placed around his neck, and he was proclaimed the third highest ruler in the kingdom. Tinanggap naman po ni Daniel ito. 80 years old. Naranasan po nila yung katanyagan. Itong 4 na ito, lalo na si Daniel. Naranasan po nila yung katanyagan. Kung ano yung na masaganang buhay sa loob ng palasyo. Nag-iba ba yung ugali nila? Iniwan ba nila yung Diyos na kilala nila noong nasa Juda po sila? Yung itinuro ng mga magulang sa kanila? Iniwan ba nila? Nagmalaki ho ba sila? 80 years old, ilang beses pong naluklok sa kapangyarihan si Daniel at yung kanyang mga kaibigan. Pero hindi po nag-iba yung puso nila patungo sa kanilang Diyos. Hindi po naging hari yung kayamanan na tinanggap nila. Natili po silang tapat sa kanilang Diyos. Ita mo, karapanggut pa mo. Tatakwil tanin Diyos. Sobra tamong kapag maragul. Kaparunggut pa lang po yan. Hindi ka pa man pinanganak sa diamond spoon. Mayabang na ka.
Pero ito, si Daniel, nasa palasyo, mataas ang posisyon. Ang priority niya pa rin, ang nasa kanyang puso, ang nagbibigay hininga sa kanya, ang Diyos niya. That very night, verse 30, Belshazzar, king of the Babylonians, was slain. Nilusob na po sila ng mga Persian dito. At patay po siya. Pinatay po siya. And Darius, yung pong hari ng Persian, ito po si Darius, the Mede took over the kingdom at the age of 62. Ang ganda po ng kwento, ano po? Doon sa teenager pa lang sila. Kunong-kunin sila sa Judah, sa Jerusalem. 14 years old. Nakausap niya, nakaharap niya ang hari, si Daniel. 17 years old. Pero, malinis ang puso niya. Wala siyang takot. Ang laging nasa puso po nilang magkakaibigan, walang iba kung hindi ang Diyos. May problema sila, nag-i-inquire sila. Natatandaan ho ba niya yun? Pag nag-inquire ka, dapat you listen intently. Then you obey. Warning po ito sa atin. Ano po? Hindi ko po alam kung ano nararanasan ninyo sa buhay po ninyo, sa kasalukuyan. Hindi po aksidente na naririto kayo na ang mensaheng ito, hindi ko po ginawa ito, hindi namin ginawa para sa iyo lamang. Para sa ating lahat ito. Magbigay po ito ng warning sa atin. Kapag pinagpapala ka ng Diyos, tandaan mo, ibalik mo sa Kanya ang papuri. Sa Diyos pa rin ang papuri. Dahil hindi mo alam, napakadali pong mawala yan sa atin. Kaya po dito, ano ang laging napapala po ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan? Dahil tapat po sila sa Diyos. Laging may pagpapala. Third in command. Third in command. Siguro, kung tayo po nito, niyang kantatang mo, Haring Belshazzar, pangadwa ko, ako, nginip, pangatlo ko mo. Baka yung kayabangan, yung self-righteousness, yan, gumagapang na yan, sa puso po natin, dapat wala po yan. Si Daniel po, hindi siya ganyan. Tinanggap niya pa rin yung ikatlong posisyon. Bakit? Dahil doon siya gagamitin na naman ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo kung nasa saan kayo ngayon, sa posisyon ninyo, sa trabaho po ninyo, sa business ninyo, meron pong purpose yan. May layunin yan. Para ano po? Para purihin ninyo ang ating Panginoon. Para po, i-share ninyo ang kanyang buhay at makapangyarihan na salita. Amen po. Sa Acts chapter 4 verse 18 to 20, so they called the apostles back in and commanded them never again to speak or teach in the name of Jesus. But Peter and John replied, ito po yung noong si Peter at si John, nag-ano po sila, nag-i-evangelism po sila. At maraming napagaling yan. At natural po, itong mga to, kapag pumunta po sila sa isang lugar, parang artista din sila. Marami pong gumagaling o dinadalang mga may karamdaman. Kaya nga, pinagbawalan po sila. Basahin na lang po ninyo ang Acts chapter 4. O kaya makinig po kayo mamaya sa third service. Po. Ang sabi ni Peter at ni John, nung pinagbabawalan po sila at pinatawag sila sa Sanhedrin, but Peter and John replied, do you think God wants us to obey you rather than Him? Sabi nga po ni Pastor Manny, kailan tayo hindi makikinig sa pinagagawa o inuutos ng gobyerno? Kapag pinagbabawalan na po tayo na mag-worship ng ganito, magbasa ng salita ng Diyos, manalangin. Yung bang, pag nag-worship tayo, nakataas yung kamay natin. Kapag pinagbabawalan na tayo dyan,
Diyan na po yung panahon na tayo po ay kokontra na. Amen po ba? At dito po makikita natin, doon sa kwento ni Daniel, bakit gano'n na lang siya pinagkakatiwalaan sa mataas na posisyon? Hindi niya po naisip na mag-corrupt. Yung integrity niya, magbuhat ng 17 years old siya hanggang 80 years old sa mga posisyon na pinagkaloob sa kanya. Hindi niya po sinira yung integrity niya. Hindi siya nasilaw sa mga kayamanan na meron siya. Kaya nga po dapat yung ating mga government official pinagpipray po natin na yung espiritu ng corruption, graft and corruption, matanggal po yan sa kanilang mga puso. Sabi nga po nung isa kong kasiyo, yung nagtitinda lamang ng mga tulod, kamuti na po yan. Yung mga dahon, sabi niya, pag bumili ka, sabi niya, magkano itong isang tumpok na ito, sabi niya. Sinabi yung presyo. Pag uwi ko, sabi niya, tinignan ko naman, nung lutuin ko na, nung hihimay-himayin ko. Aba, yung mga dahon pala nasa labas lang. Pagdating sa loob, puro tangkay. Biyabiyasa naman kayong korupsyon, anak. Ala na yata nga biyasa kayong korupsyon. Yung mga tiga-Calvary na lang ang hindi marunong mag-corrupt. Dapat sa maliit at malaking bagay. Kung mali, mali. Amen po ba? Kaya po dito nakita po yung integrity ni Daniel at yung kanyang mga kasamahan. Kaya ang Diyos kapag talagang sold out ka sa Kanya, yung pagpapala, laging ibinubuhos sa iyo, sa atin. Kaya dito ang sabi po nila Peter at John, do you think God wants us to obey you rather than Him? We cannot stop telling about everything we have seen and heard. Sa Acts chapter 5 verse 28 to 30, ang sabi po diyan, ating pa palang number 3. Wala kasama ko, yari na ako. We gave you strict orders never again to teach in this man's name. He said, instead, you have filled all Jerusalem with your teachings about him, and you want to make us responsible for his death. But Peter and the apostles replied, we must obey God rather than any human authority. The God of our ancestors raised Jesus from the dead after you killed him by hanging him on a cross. Very diretso na sinabi po, ng mga disipulo. Okay, pasensya na ko po, talagang alaw na mayari. Matthew chapter 10 verse 22-38, everyone who acknowledges the acknowledges me publicly here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. But everyone who denies me here on earth, I will also deny before my Father in heaven. Unfailing faith is being bold to tell the world that Jesus Christ is the only Lord and Savior. Amen po ba? Tuloy kayo pa po yung number 3. Salamat po. Lord, excited na po. Salamat po. Biglat yoreng kaisipan mi. Ang poreng puso mi Ginoo. Number 3, Daniel had an unwavering faith not to compromise his integrity, even if it would cost him his life. Daniel chapter 6. It pleased Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom, with 3 administrators over them. One of them was Daniel. Doon sa 3 administrator po, si Daniel po. Si Haring Darius naman po ito. Nakatatlo po siyang hari. The satraps were made accountable to them so that the king might not suffer loss. Now, Daniel so distinguished himself among, kakaiba po siya. Kakaiba.
si Daniel. Tingnan po ninyo yan. Among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Napansin po yon ni Darius. Kakaiba ito. Iba yung integrity nito. Sabi niya, no, hindi corrupt ito. Hindi pwede, kahit nasuhulan mo, hindi siya bumibigay. Ano po ang sabi diyan sa verse 4? At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Corrupt. Ano po? Hindi katulad ng mga government officials na kasama niya. Kaya po dito, kung ikwento kaya natin ito sa Senado. Kaya nga si Miriam Defensor, sabi niya, kayo, dinuwaring corrupt kaya kayo, Ne, potang kayan ditang usgan ditang metong. Ne po, dinuwaring corrupt kaya kayo, Totoo naman. Pero dito nakita po natin yung integrity. Nakita ni King Darius yung integrity po ni Daniel. At ano po ang sabi? Finally, this man. Totoo po ito. Kahit na sa panahon natin. Kapag tama ka, tama yung ginagawa mo, hindi pwedeng walang maninira sa iyo, ibabagsak ka. Sa panahon natin, yung masama, ang gusto ng tao. Yung mabuti, ayaw po nila. Ano po? Kaya kahit na ikaw na lamang ang gumagawa ng mabuti, talakaran mo. Dahil merong gantimpala yan sa Diyos. We will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it has something to do with the law of his God. Hindi nila wala sila makita na corruption. Ano po? Kaya ang tinira nila yung kaniyang pananampalataya. Ano po ang sabi diyan? So these administrators and satraps went as a group to the king and said, nagkaisa po ito. Ano po? May the King Darius live forever. The royal administrator, prefects, satraps, advisors, and governors have all agreed that the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or human being during the next 30 days, except to you, your majesty, shall be thrown into the lion's den. Pepagawa lang batas. Ayaw tuding ing hari. Buri mong gawa din Diyos, ginawa nilang Diyos si Darius. 30 days lang. Ba't hindi nakahalata si Darius? No, 30 days lang na ginawang Diyos. Ano po? Nagpauto naman sa verse 11, sa verse 10 po. Verse 8. Now, iniisip ko siya yung alauna Verse 8, mayarita naman po before 12:29. Now your majesty, issue the decree and put it in writings so that it cannot be altered in accordance with the law of Medes and Persians, which cannot be repelled. So King Darius put the decree in writing. Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room, where the windows opened toward Jerusalem. Nalaman po ngayon ni Daniel na napirmahan na, may approve niya, in presidential decree ng Darius, na alam pwedeng sumamba kaninong Diyos man, maliban mo kan Darius. Po, sambande, for 30 days lang. 30 days lang. 30 days lang ang pagka-Diyos ni Darius. Po. Then, sabi po dyan, now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, give thanks to his God, just as he had done before. Ano ang ginagawa ni Daniel? Noon pa man, ano yung kanyang nakagawian na ginagawa? Manalangin 3 beses sa isang araw. Mag-devotion niya po. Hindi po nabago yan.
For 80 years ng buhay niya, yan ang kanyang ginagawa kahit nandun pa siya sa mataas na posisyon. Ano po ang nangyari? Verse, ano na po tayo? 11. Then this man went as a group and found Daniel praying and asking God for help. Talagang sinusubaybayan po nila si Daniel. Ano po? So they went to the king and spoke to him about his royal decree. Did you not publish a decree that during the next 30 days, anyone who prays to any god or human being except to you, your majesty, talagang biyasa lang manuturin niya, would be thrown into the lion's den? The king answered, the decree stands. Utu-utu na yaman ni Darius, ne? O te kaya, inisip. Ingayin. The decree stands in accordance with the law of the Medes Persians, which cannot be repelled. Sabi niya. Then they said to the king, Daniel, who is one of the exiles from Judah, pays no attention to you, your majesty, or to the decree you put in writing. He still prays 3 times a day. When the king heard this, he was greatly distressed. Paano po aluguraning King Darius? Daniel, uling kitang integridad na. Ikit na no makanano ya pong magsilbing ini. Daniel na may katapatan po. Ano po? Loyal ya. Mumunan na. King Diyos na. Kadwa kaya. Kaya ganyan po, naging magaan ang loob ni Darius kay Daniel. Kaya ano po ang sabi? When the king heard this, he was greatly distressed. He was determined to rescue Daniel and made every effort until sundown to save him. Peparas na painggat panapon, tanlumbog na mo, ingaldo, para po mailigtas niya lang si Daniel. Pero nagkakaisa yung mga ano na to, mga administrator na ito. Ano po ang nangyari? Then the men went as a group of King Darius. Remember, sabi po, Your Majesty, that according to the law of Medes and Persian, no decree or edict that the king issues can be changed. So the king gave the order, and they brought Daniel and threw him into the lion's den. The king said to Daniel, May your God, whom you serve continually, rescue you. Verse 17. A stone was brought and placed over the mouth of the den. Doon po ang mga takip po, hindi po sila rehas, kung hindi po bato na malaki. Ang itinakip po doon sa bunganga po noong yungib. Ano po? And the king sealed it. Nilagyan pa ng selyo ng hari with his own signet ring and with rings of his nobles, so that Daniel's situation might not be changed. Then the king returned to his palace and spent the night without eating and without any entertainment being brought to him, and he could not sleep. Ganyan niya po kamahal si Daniel. Ano po? Talagang naging magaan na po ang loob ni Darius kay Daniel. Ano po? Dahil doon sa katapatan niya. Una sa Diyos, pangalawa sa Kanya. Ano po ang nangyari? Verse 19, At the first light of dawn, sisinagya pa, lultoya pa, insala na ningaldo. Ano po ang ginawa ng hari? The king got up and hurried to the lion's den. Talagang excited niya po. Ayan po. May patutod. Peninaya niya mo. Ito, yung nakikita niya pa lang yung sinag ng araw, kahit kaunti pa lang, tumayo na siya. Tumakbo na siya kung nasa saan si Daniel. Ano po ang nangyari doon? Sabi po dyan, when he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to rescue you from the lions? Daniel answered, May the king live forever. My God sent his angel and he shut the mouth of the lions. They have not hurt me. Hindi nila ako sinaktan. Sabi niya po, because I was found innocent in his sight, nor have I ever done any wrong before you. Your Majesty, the king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, no wounds was found on him because he had trusted in his God. Hindi po nagtiwala si Daniel kay King Darius kung hindi nagtiwala pa rin siya sa Diyos niya. Alam sigurado ni Daniel,
kung ano yung malasakit ni Darius sa kanya. Pero hindi siya nagtiwala sa tao, nagtiwala siya sa Diyos. Kaya ano po ang nangyari diyan? The king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, no wounds was found on him because he had trusted in his God. At the king's command, the men who had falsely accused Daniel were brought in and thrown into the lion's den along with their wives and children. Makalunos la puring asawa doon Ang puring anak na alalang kabalubalo, keng gewada, rening asawa ra. May yabe lakitang kaparusan. Ano po yung kaparusan na yon? Ano po? At and before they reached, nung ihagis na sila, the men who had falsely accused Daniel were brought in and thrown into the lions den along with their wives and children. And before they reached the floor of the den, bago po tumama, yung katawan nila sa floor, ano po ang nangyari dyan? And before they reached the floor of the den, the lions overpowered them and crushed all their bones. Sa itaas pa lang po, pinaglalapana yung mga administrator na ito, yung kanilang mga asawa, yung kanilang mga anak. Wala pang bumabagsak sa floor, ubus na silang lahat sa itaas pa lang. Katindi na po, ingkain. Si Daniel po dito, hindi nagtanim ng sama ng loob dito sa mga nag-akusa sa kanya. Hinayaan niya na ang Diyos ang gumanti para sa kanya. Kaya tayo po, ano man po yung gawin ng ibang tao sa atin, huwag po tayong gumanti. Pag-pray po natin sila. Ipag-pray natin sila, hindi po yung mamatay sila. Kung hindi, makilala nila ang ating Panginoon. Amen po. Dapat ganun po yung attitude ng puso po natin. Verse 25, Then King Darius wrote to all the nations and peoples of every language in all the earth, May you prosper greatly. I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God of Daniel. For he is the living God and he endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. He rescues and he saves. He performs signs and wonders in the heavens and on the earth. He has rescued Daniel from the power of the lions. So Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Hallelujah. Isaiah 41 verse 10, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Isaiah 46:4, I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I made you and I will care for you. I will carry you along and save you. Hallelujah. Never worry about your situation. Be strong, be bold, and never waver in your faith in God. He will always be there to protect and save you. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Yung pinaka-best po na palakpak para sa ating Panginoon. Sa umaaga pong ito, o tanghali na po, tatanggap po tayo ng banal na hapunan. Saliksikin po natin yung ating puso. Ano man po yung nagawa natin mga pagkakasala, magpakumbaba po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng hindi niya tayo patatawarin. Tatanggapin dalawang kamay. Ang Diyos po natin, hindi po siya vengatibo, hindi mapagtanim ng sama ng loob. Lahat ng mga kasalanan na nagawa po natin, binura na po niya yan. Tayo po lahat